Sa gilid ng isang mataong kalsada sa Maynila, nakatayo ang isang maliit ngunit kilalang restaurant na tinatawag na Casa de Sabor. Isa ito sa mga sikat na kainan sa lugar. Madalas dinarayo ng mga may kaya sa buhay, mga empleyado sa opisina, at maging ng mga food vlogger. Sa loob ng kusina, abala ang mga chef. Nagbubuga ng usok ang mga kawali. Naglalagitik ang mga mantika. At mabilis na gumagalaw ang mga kutsilyo sa chopping board. "Bilisan mo, Chef Michael!" Sigaw na Chef Roel habang naghahalo ng sauce. "Table 7, naghihintay na." "Relax lang, Chef," sagot naman ni Michael habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Hindi naman sila aalis dyan." Sa kabilang bahagi ng kusina, naroon si Chef Benji, na abala sa pagpiplate ng steak. Tatlo silang kilala sa restaurant bilang mga pinakamagaling na chef doon. Pero sa totoo lang, mas kilala sila sa pagiging mayabang. Sa labas naman ng kusina, tahimik na naglilinis ng mesa si Eman, ang pinakabatang waiter ng restaurant. Mabait ito, tahimik, at laging handang tumulong kahit kanino. Habang pinupunasan niya ang mesa malapit sa bintana, napansin niya ang isang matandang lalaki na dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng restaurant. Payat ito, kusot ang damit, kupas ang pantalon, at tila matagal nang hindi nakakakain. May hawak siyang maliit na lumang bag, at mabagal ang bawat hakbang niya. Huminto siya sa harap ng restaurant. Tumingin sa loob at tila nag-aalangan kung papasok ba siya. Napansin siya ni Eman. Lumapit ito sa pinto at marahang nagbukas. "Lo, kakain po ba kayo? Tuloy po kayo," magalang niyang sabi. Ngunit bago pa makapasok ang matanda, bigla silang may narinig na boses mula sa kusina. "Hoy Eman!" Lumabas si Chef Roel. Hawak ang kutsilyo at nakakunot ang noo. Nang makita niya ang matanda, agad siyang napasimangot. "Anong ginagawa ng pulubing yan dito?" tanong niya. Napayuko ang matanda. Mahina ang boses nito nang magsalita. "Pasensya na iyo. Hindi ako pulubi." Napatingin ng ibang staff. "Nagugutom lang ako," dagdag niya. Nagkatinginan sina Roel, Michael, at Benji. Pagkatapos ay sabay-sabay silang napangiti. Pero hindi iyon mabait na ngiti, kung hindi ngiti ng pangungutya. "Ah, gutom?" sabi ni Chef Michael, habang nakasandal sa pinto. "Kung gutom ka, edi pumunta ka sa karinderya. Mahal ang mga pagkain dito." Napayuko ang matanda, ngunit muli siyang nagsalita. "Kung pwede sana mahina niyang sabi. "Pwede ba akong magluto kapalit ng kaunting pagkain lang?" Natahimik sandali ang paligid, pero maya-maya, biglang tumawa si Benji. "Ano? Magluluto ka, Lolo? Ikaw?" Tumawa rin si Chef Michael. "Lolo, baka hindi mo alam kung saan ka napadpad." Sumingit naman si Chef Roel. Nakangisi ito. "Mga chef kami dito. Tignan mo nga ang sarili mo." Tahimik lang ang matanda. Ngunit maya-maya ay nagsalita siya. "Marunong akong magluto." Yun ang linyang nagpahinto sa lahat. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay sumabog ang tawa ng tatlong chef. "Marunong kang magluto?" ulit ni Michael, habang halos hindi makapaniwala. "Lolo, baka instant noodles lang yan ah." "Baka naman itlog na pula," dagdag ni Benji. Patuloy ang kanilang pagtawa, pero hindi gumalaw ang matanda. Hindi siya nagalit, hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang nakatayo. Nakatingin ito sa kusina, na para bang may kung anong ala-ala roon. Lumapit si Eman sa matanda. "Lolo, pasensya na po kayo sa kanila," bulong niya. Ngunit bago pa siya makapagsalitang muli,
Isang babae ang lumabas mula sa opisina ng restaurant. Maganda ito, maayos ang bihis, at may otoridad ang tindig. Si Sheila, ang manager ng Casa de Sabor. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Agad na tumigil sa pagtawa ang mga chef. Tinuro ni Chef Ruel ang matanda. "Kasi manager, gusto daw nitong magluto dito kapalit ng onting pagkain." Muling nagtawanan ng tatlo. Tinignan ni Sheila ang matanda. Napansin niya ang mga mata nito. Pagod, pero kakaiba. Parang merong lalim. "Lolo," sabi niya ng mahinahon, "talaga bang marunong kayong magluto? Kasi sa totoo lang, kinukulang kami ng tao." Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay tumango ang matanda. At sinabi niya ang mga salitang hindi nila inaasahan. "Hindi lang ako basta marunong, iha. Matagal na akong nagluluto bago pa kayo ipinanganak." Dahil sa sinabi ng matanda, muling nagtawanan ang mga chef. Ngunit hindi tumawa ang manager na si Sheila. Sa halip, sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. "Sige po, patunayan niyo po." Biglang natahimik ang kusina. Napatingin ang tatlong chef na sina Ruel, Michael, at pati na rin si Benji. "Manager, seryoso ba kayo?" tanong ni Michael. Ngunit hindi siya pinansin ni Sheila. Nakatingin lang siya sa matanda. "Kung makakapagluto po kayo ng masarap," sabi niya, "pipigyan ko po kayo ng pagkain at papayagan ko po kayong magtrabaho rito kahit pansamantala lang." Ngunit bago pa makasagot ang matanda, idinagdag ni Chef Ruel na may mapanuksong ngiti. "Pero kung hindi, mag-uugas ka na lang ng plato buong gabi." Tahimik lang ang matanda. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi yun ngiti ng isang gutom na matanda. Parang may ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon. "Pwede," sagot niya. Hindi alam ng lahat, ang simpleng gabing iyon ang siyang magiging simula ng isang bagay na hindi nila makakalimutan. Sapagkat ang matandang iyon ay meron palang itinatagong lihim na hindi nila lubos akalain. Nanatiling tahimik ang kusina matapos tanggapin ni Mang Danny ang hamon. Ang dating maingay na kusina sa Casa de Sabor ay tila biglang naging puno ng tensyon. Nakatingin ang mga staff. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba naman ay napapangiti dahil sa inaasahang kahihiyan ng matanda. "Chef Ruel, seryoso ba talaga tayo dito?" bulong ni Michael habang nakahalukip-kip. "Relax lang," sagot naman ni Ruel na may mapanuksong ngiti. "Panoorin mo na lang. Tingnan mo, mamaya talaga hihingi ng tawad yan dahil mapapahiya lang yan." Chef Benji naman ay napapailing habang nakangisi. "Baka naman magluto lang ng lugaw yan," natatawa niyang sabi. Sa kabilang banda, tahimik pa ring nakatayo lang si Mang Danny. Hindi siya mukhang kinakabahan. Hindi rin siya galit. Tahimik lang siyang nagmamasid sa kusina. Parang may hinahanap sa bawat sulok nito. Parang merong inaalala. Napansin niya ni Eman. "Lolo, may kailangan po ba kayo?" Maingat niyang tanong. Bahagyang umiti si Mang Danny. "Pwede ba akong gumamit ng kawali?" Napatingin si Ruel sa kanya at napatawa. "Alin? Yung mahal naming kagamitan?" sabi niya. Lumapit si Benji at nagbukas ng cabinet. May ilang makintab at mamahaling kawali roon. Pero may isa ring lumang kawali na tila matagal nang hindi ginagamit. Tinuro yun ni Benji. "Ayun na lang oh, yan ang bagay sa kanya." Tumawa si Michael. "Vintage para sa vintage." Inilabas nila ang lumang kawali at ibinigay kay Mang Danny. Mababakas ang kalumaan nito. Hindi na rin kasi ganoon kakintab. Ngunit nang hawakan niya ng matanda, sandali siyang tumigil. Parang may naalala.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang hawakan ng kawali. Napansin niya ni Manager Sheila. "Sigurado ba kayong ayan ang ipapagamit niyo sa kanya?" Tanong niya sa mga chef. Ngunit ngumisi lang si Chef Roel. "Manager, kahit anong gamit na ibigay mo dyan, wala namang mangyayari." Hindi na sumagot ang manager. Kumuha siya ng ilang sangkap, katulad na lamang ng itlog, kaunting gulay, bawang, at kanin. "Pasensya na po, Lolo sabi niya. "Ito lang po ang pwede kong maibigay sa ngayon. Subukan niyo pong magluto gamit ito at titignan po natin." Ngumiti si Mang Danny. "Okay na ito, iha." Tahimik siyang nagsimulang kumilos. Pinainit niya ang kawali. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Habang ang ibang chef ay sanay sa mabilis at magulong galaw sa kusina, ang kilos naman ni Mang Danny ay kabaliktaran. Kalmado, eksakto, parang bawat galaw ay pinag-isipan. Napansin niyo ni Manager Sheila. "Medyo strange," bulong niya sa sarili. Samantala, nagbulong-bulungan ang mga chef sa likod. "Ang bagal," sabi ni Chef Michael. "Ahabutin niya ng umaga," dagdag naman ni Chef Benji. Sa Chef Roel naman, ay busy na sa kanyang ginagawa. Hindi naman sila pinansin ng matanda. Iginisa niya ang bawang at biglang kumalat sa kusina ang isang napakabangong aroma. Napalingon si Eman. "Ang bango!" Napakunot ang noo ni Sheila. Pati si Chef Roel na may ginagawa ay napalingon sandali. Pero agad siyang umiling. "Bawang lang yan Anong mabango dyan?" Patuloy ang matanda sa kanyang pagluluto. Inilagay niya ang kanin. Pagkatapos, ay maingat ni hinati ang itlog. Hindi siya nagmamadali. Para bang may sinusunod siyang ritmo na siya lamang ang nakakaalam. Habang nagluluto siya, napansin na Emma ng isang bagay. May maliit na peklat sa kamay ni Mang Danny. Peklat na para bang galing sa matagal ng pagkasunog sa kusina. "Lolo," tanong na Eman, "ilang taon na po ba kayong nagluluto?" Saglit na tumigil ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. "Matagal na, iho." "Gaano po katagal?" Sandaling katahimikan. "Mas matagal pa kaysa sa inaakala nyo." Hindi na nakapagtanong pa si Eman. Makalipas ang ilang minuto, natapos rin ang niluluto ni Mang Danny. Isang simpleng fried rice. Walang mamahaling sangkap. Walang espesyal na plating. Simple lang. Lumapit si Roel habang nakangisi. "Oh, tapos na? Yan na yun?" Tumango ang matanda. Tumingin si Roel kay Michael at Benji. "Tikman nga natin ang obra ni Lolo." Tinawag ni Sheila ang isa sa mga waiter. "Mark, ikaw ang unang tumikim." Nag-alinlangan si Mark. Pero dahil utos ng manager, kumuha siya ng kutsara. Tinikman niya ang fried rice. Sandaling katahimikan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mark. Napatingin naman si Roel. "Bakit? Anong nangyari sa'yo, Mark?" Tanong ni Chef Michael. Hindi kaagad nakapagsalita si Mark. Parang nagulat ito. "Ano, masarap ba?" Tanong ni Chef Benji. Ngunit bago pa ito makasagot, biglang nagsalita si Roel. "Sige na nga, ako na." Kumuha siya ng kutsara. Tinikman ang fried rice. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, biglang natahimik si Chef Roel. Hindi siya nakapagsalita. Hindi rin siyang ngumiti. Tinitigan lang niya ang pagkain. Napansin niyo na Chef Michael. "Anong lasa, Chef?" Tumingin si Roel kay Mang Danny. At sa unang pagkakataon, wala nang pangungutya sa mukha niya. May halong pagtataka at konting pagdududa. Pero bago pa siya makapagsalita, may dumating na customer sa pintuan ng restaurant. Isang lalaki na mukhang mayaman. Pagpasok pa lang nito sa restaurant, bigla itong napahinto. Tumingin siya sa kusina. Huminga siya ng malalim at tila nagulat. "Sandali,
Anong amoy yun? Parang pamilyar sa akin, sabi nito. Samantala, nanatiling tahimik naman ang kusina ng Casa de Sabor. Matapos tikman ni Chef Ruel ang fried rice ni Mang Danny. Hindi yun ang inaasahan ng lahat. Sanay silang makita si Ruel na agad na nagbibigay ng opinyon. Madalas ay may kasama pang ang pangungutya. Pero ngayon, nakatitig lang siya sa plato. Para bang merong iniisip. Chef? Tanong ni Michael, bahagyang naguguluhan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot si Chef Ruel. Sa halip, kumuha siya ng isa pang kutsara. Muli niyang tinikman ang fried rice. Mas mabagal, mas maingat, at mas ninanamnam niya. Napansin niya na Chef Benji. Ano ba yan? Pulong niya. Masarap pa talaga? Pero bago pa makasagot si Ruel, may narinig silang boses mula sa dining area. Excuse me. Napalingon silang lahat. Ang lalaking bagong pasok sa restaurant ang nagsalita. Maayos ang suot nitong Amerikana at mukhang may kaya sa buhay. Nakatayo siya malapit sa pintuan. Mga edad 50 anyos na ito at tila hinahanap kung saan nanggaling ang amoy. Miss, sabi nito kay Sheila. May niluluto ba kayo na espesyal ngayon? Nagulat si Sheila. Wala naman po, sir, sagot niya. Ngunit umiling ang lalaki. May naamoy kasi ako eh. Huminga siya ulit ng malalim. Matagal ko nang hindi naamoy yung ganitong klase ng aroma. Napatingin ng lahat sa kusina. Sa simpleng plato ng fried rice ni Mang Danny. Natahimik si Sheila. Habang si Ruel naman, Michael at Benji ay nagkatinginan. Sir, sabi ni Sheila, simpleng fried rice lang po yun. Mas lumapit pa ang lalaking customer sa kusina nila. Tumingin ito sa plato. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Pwede ko bang tikman? Nag-alinlangan si Ruel. Pero bago pa siya makapagsalita, tumango si Sheila. Sige po sir, pwede po. Kumuha ng kutsara ang lalaking customer. Tahimik ang lahat habang inilalapit niya ang pagkain sa bibig niya. Tinikman niya ito at bigla siyang napahinto. Medyo nanlaki ang kanyang mga mata. Para bang biglang may bumalik sa kanyang alaala. Sarap ng pagkakaluto, bulong niya. Napatingin si Sheila. Ano po yun, sir? Hindi kaagad sumagot ang matanda. Tinitigan lang niya ang plato. Pagkatapos ay tumingin siya sa kusina. At doon niya nakita si Mang Danny. Sandali silang nagkatitigan. Parang may gusto siyang sabihin. Pero bigla siyang umiling. Wala. Siguro nagkamali lang ako, sabi nito. Nagkatinginan ang mga chef. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Sheila. Ngunit ngumiti na lang ang lalaki sa kanya. Wala, sabi niya. May naalala lang akong isang chef na nakita ko noon. Napakasarap ng luto niya. Naalala ko sa luto na to. Pero matagal na yon. Bata-bata pa ako noon eh. Dagdag niya. Siguro, mahigit 30 taon nang nakakalipas. Hindi na nagtanong pa si Sheila. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Habang nagsasalita ang customer, tahimik lang si Mang Danny. Hindi siya nakikialam. Hindi rin siya tumitingin sa kanila. Nakatitig lang siya sa kawali. Parang ayaw niyang marinig ang usapan. Samantala, hindi nagustuhan ni Ruel ang nangyari. Sir, sabi niya habang nakahalukip-kip. Siguro nagkataon lang. Simple lang naman ang fried rice na to. Ngunit muling kumuha ng kutsara ang customer. Tinikman niya ulit ang pagkain at ngumiti. Oo, simple lang, sabi niya. Pero hindi lahat marunong gumawa ng simpleng pagkain na katulad nito. Grabe, ang sarap. Napakamot si Michael sa kanyang ulo. Chef, baka nagkataon lang talaga. Ngunit si Ruel ay hindi kumbinsido sapagkat natikman niya ang lasa. Tumingin siya kay Mang Danny. Lolo, sabi niya. Ikaw ba talaga nagluto nito? Di ko kasi nakita kanina eh, may ginagawa ako.
Tumango si Mang Danny. Simple lang. Walang yabang. Walang paliwanag. Napairap si Benji. Lucky shot lang yan. Hindi naman na nagsalita si Ruel bilang pagsang-ayon. Sapagkat natikman niya talaga ang lasa at nasarapan siya. Samantala, lumapit si Eman kay Mang Danny. Lolo, bulong niya. Ang galing mo po palang magluto, no? Ngumiti lang ang matanda. Salamat, iho ha. Maya-maya ay nagsalita si Sheila. Pwede po ba kayong magluto ulit? Tanong ni Eman. Napaisip naman si Mang Danny. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sheila. Si Sheila naman ay nag-isip sandali. May kakaiba talaga sa matandang ito. Hindi niya maipaliwanag. Pero may nagsasabi sa kanya na may mas malalim na kwento sa likod nito. Sige, subukan pa natin, sabi niya sa wakas. Isa pang dish. Agad na nag-react si Ruel. Manager! Ngunit tinaas ni Sheila ang kamay. Relax lang, chef. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Danny. Payag po ba kayo? Tahimik ang matanda pagkatapos ay tumango. Ano pong gusto niyong lutuin ko? Ngumisi si Michael. Ayan na. Lumapit si Benji. Kung talagang magaling ka, tumuro siya sa pantry. Gamitin mo lang ang natitirang sangkap doon. Walang espesyal. Walang tulong. Sumingit si Ruel. At kung hindi masarap, diretso ka sa lababo at magugas ka ng mga plato. Ang kapalit nun ay konting pagkain. Tahimik lang si Mang Danny. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahinahon. Sige ho, walang problema. Tahimik ang kusina sa Casa de Sabor. Nakatayo si Mang Danny sa harap ng mesa ng sangkap na ibinigay sa kanya. Hindi yun maraming pagpipilian. Ilang perasong gulay lang, kaunting karne, at ilang herbs, at ilang basic na rekado lamang. Para sa ibang chef, kulang na kulang iyon para makagawa ng espesyal na pagkain. Pero para kay Mang Danny, sobrang sapat na nito. Pinagmasdan niya ang mga sangkap, isa-isa. Parang kinakausap niya ang bawat isa. Sa kabilang banda ng kusina, nagbubulungan sina Ruel, Michael at Benji. Ano kayang magagawa niya dyan? Bulong ni Benji. Walang espesyal na sangkap, sagot ni Michael. Ngunit si Ruel ay tahimik lang. Nakatingin siya sa matanda. May kung anong gumugulo sa isip niya, pero hindi niya may paliwanag. Samantala, lumapit si Eman. Lolo, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Ngumiti si Mang Danny. Oo naman, iho. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magluto. Una niyang pinainit ang kawali. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan ang bawat galaw. Parang may sinusundan siyang ritmo na hindi alam ng iba. Naglagay siya ng mantika. Pagkatapos ay nilagay ang bawang at sibuyas. Agad na kumalat ang aroma sa kusina. Ngunit iba ito sa kanina. Mas malalim. Mas mabango. Kaya naman napalingon ang ilang mga customers sa dining area. Anong niluluto? Tanong ng isang babae. Grabe ang bango, no? Sabi naman ng isa. Sa kusina naman, nagsimula ng kumunot ang kilay ng mga chef. Mabango ha? Pulong ni Michael. Ngunit hindi pa tapos si Mang Danny. Idinagdag niya ang karne. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinalo ang mga sangkap. Parang alam na alam niya kung kailan ang eksaktong dapat na ilagay ang bawat rekado. Hindi siya gumagamit ng timer. Hindi rin siya sumusukat. Parang instinct lang. Napansin niyo ni Sheila. Lumapit siya ng kaunti. Pinagmamasdan ng matanda. May kakaiba sa paraan ng pagluluto nito. Hindi ito kagaya ng ibang chef na nakilala niya. May elegance ang bawat galaw. May kumpiyansa. Na para bang ginawa niya na ito ng maraming beses. Makalipas ang ilang minuto, naglabas si Mang Danny ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang lumang bag. Napansin niyo ni Benji. Uy,
Sabi niya, "Ano yan?" Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Maingat niyang hiniwa ang ilang mga herbs. Napakabilis. Napakalinis. Kaya naman napanganga si Eman. Grabe, ang bilis. Kahit si Ruel ay napansin ang bagay na yon. Ang paraan ng paghiwa, hindi pangkaraniwan. Para bang ito yung ginagawa ng mga chef sa mga mamahaling restaurant sa ibang bansa. Ngunit hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang si Mang Danny. Ilang sandali pa, handa na ang pagkain. Isang ulam na hindi pamilyar sa mga chef. Hindi ito fried rice, hindi rin steak, hindi rin pasta. Isang kakaibang kombinasyon ng karne, gulay, at pati na rin sarsa. Ang amoy nito? Grabe, napakabango. Nakakatakam na para bang ang sarap kumain kasabay ng kanin. Samantala sa dining area, napatingin ang ilang mga customer na malapit sa kusina. "Excuse me," sabi ng isang lalaki. Tanong ko lang, anong ulam yung naamoy namin na yon? Pwede ba kaming umorder nun?" Napatingin ang mga chef sa isa't isa. Hindi nila alam kung anong pangalan ng ulam na yon. Dahil si Mang Danny lang ang nagluto nito. Lumapit si Sheila. "Tikman muna natin kung talaga bang masarap," sabi niya. Tinawag niya ang waiter. "Eman." Kumuha sa Eman ng kutsara. Bagya siyang kinakabahan. Tumingin siya kay Mang Danny. Ngumiti lamang ang matanda. "Sige, iho." Dahan-dahang tinikman ni Eman ang pagkain at bigla siyang napahinto. Laki ang kanyang mga mata. "Lolo?" Mahina niyang sabi. Ang sarap naman po nito." "Hindi lang po masarap, may kakaibang lasa po." Napatingin si Sheila. "Sige kami naman." Kumuha siya ng kutsara. Tinikman ang ulam. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi siya makapagsalita kaagad. Napatingin siya kay Mang Danny. May halong pagtataka ang kanyang mukha. Samantala, hindi na nakapaghintay pa si Michael. Kumuha rin siya ng kutsara. "Let me try." Tinikman niya. At bigla siyang napasabi ng, "Grabe, sarap." Napatingin si Benji. "Ano? Totoo ba yun?" Kumuha rin siya ng kutsara. Tinikman niya ang pagkain. At bigla siyang natahimik. Samantala, si Ruel ay hindi pa rin kumikilos. Nakatingin lang siya sa ulam. Amoy na amoy niya. Iniisip niya na sa amoy pa lang nito ay napakasarap na. Paano pa kaya kung matikman niya? Hanggang sa maya-maya ay kumuha siya ng kanyang kutsara. Tinikman niya rin ito. At biglang nawala ang ngisi sa mukha niya. Napakunot ang noo niya. Para bang meron siyang naalala. Parang may hinahanap na memorya niya. "Teka," bulong niya. Napatingin si Michael. "Chef, bakit?" Ngunit hindi sumagot si Ruel. Tumingin lang siya kay Mang Danny. "Sang restaurant kayo dati nagtrabaho?" Tahimik lang si Mang Danny. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. "Matagal na yon. Limot ko na." Sagot nito. Samantala, sa dining area, patuloy na kumakalat ang amoy ng pagkain at ang mga customer ay unti-unti nagsimulang magtanong. "Ano po yung niluluto sa kusina? Pwede ba kaming umorder nun?" Napatingin si Sheila sa matanda. May kung anong kutob sa kanyang puso. Hindi ito ordinaryong matanda lang. Meron itong itinatago. Maaaring isang kwento na tila matagal nang nakalimutan ng mundo. Pero bago pa niya masabi yon, biglang lumabas mula sa storage room ang kanilang janitor. May hawak itong isang lumang frame ng larawan. "Manager," sabi nito, "may nakita po ako sa storage room. Parang importante po ito." Lumapit si Sheila. Kinuha ang larawan. At nang makita niya ito, bigla siyang napahinto. Nanlaki ang mga mata niya. Dahil sa lumang larawan, may isang batang chef na nakatayo sa gitna ng maraming tao. May hawak siyang trophy. At sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na pangalan. Isang pangalan na matagal nang hindi naririnig ng karamihan.
Unti-unting itinaas ni Sheila ang tingin. Tumingin siya kay Mang Danny. At sa unang pagkakataon, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang nakakagulat na posibilidad. Pero hindi pa siya sigurado. Hindi pa niya kayang sabihin. Dahil kung tama ang iniisip niya, ang matandang tinatawanan ng mga chef ngayon ay isang taong minsang kinilala ng marami. Tahimik ang kusina sa Casa de Sabor. Matapos tikman ang lahat ng ulam na niluto ni Mang Danny. Ang mga chef na kanina lang ay nagtatawanan, ngayon ay nakatingin na lamang sa plato. Parang hindi nila matanggap ang nangyayari. Samantala sa dining area, patuloy na nagtatanong ang mga customer. Excuse me miss, pwede ba kaming umorder nung niluluto nyo kanina? Ang bango kasi, hanggang dito amoy na amoy namin. Napakamot sa ulo si Michael. Manager, parang gusto na nilang umorder. Ngunit hindi kaagad sumagot si Sheila. Nakatitig siya sa lumang larawan na hawak niya. Maya-maya ay lumapit si Eman. Manager, sino po yan? Mahina ang boses ni Sheila. Hindi ko sigurado. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang lumapit ang customer na kanina pa nakaupo sa dining area. Siya rin yung customer kanina na tumikim ng luto ni Mang Danny. Lumapit siya sapagkat itatanong sana niya kung available ang ulam na naamoy niya. Pero napansin niya ang hawak ng manager. Pwede ko bang makita yung hawak mo? Tanong nito. Ipinakita ni Sheila ang larawan. Tinignan nito ng lalaki. Bigla siyang napahinto. Nanlaki ang mga mata niya. Napansin siya ni Michael kaya naman nagtanong ito. Ano po yun, sir? Hindi kaagad sumagot ang lalaki. Dahan-dahan itong tumingin kay Mang Danny. Parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Manager, sabi niya, saan niyo nakuha ang larawang ito? Sa storage po ng restaurant, sagot ni Sheila. Napailing ang lalaki. Hindi ko akalaing makikita ko pa to. Tahimik ang kusina. Sir, kilala niyo po ba siya? Tanong ni Eman. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang lalaki. Kung tama ang iniisip ko, tungkol ito sa isang chef na minsang pinag-usapan ng buong culinary world. Napatingin ang mga chef sa isa't isa. Napairap si Benji. Sir, baka naman lumang kwento lang yan. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Nakatitig lang ito kay Mang Danny. Dahan-dahan siyang lumapit. Isang hakbang, dalawang hakbang. Huminto siya ilang metro mula sa matanda. Excuse me, sabi niya. Napatingin si Mang Danny. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. May kakaibang katahimikan sa sandaling iyon. Parang may bumabalik na alaala sa pagitan nila. Pasensya na, sabi ng customer. Pero may itatanong ho sana ako sa inyo. Tahimik lang si Mang Danny. May naalala kasi akong isang tao sa inyo. Halos pareho kayo ng luto. Isa po siyang chef. Para bang isang alamat. Napatingin ang lahat sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Patuloy niya. May isang chef na nanalo sa international competition. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Hindi rin siya galing sa sikat na culinary school. Pero natalo niya ang mga pinakamahusay na chef mula sa iba't ibang bansa. Naroon ako ng mga panahon na yon kaya natatandaan ko. Napatingin si Noruel. Talaga? Tumango ang lalaki. Kilala noon ang pangalan niya dahil sa kanyang masarap na pagkakaluto ng mga pagkain. Napatingin si Sheila sa larawan. Danny Castillo. Dahan-dahang bumilis ang tibok ng puso niya. Samantala, hindi pa rin nagsalita si Mang Danny. Nakatayo lang siya. Tahimik. Ngunit biglang nagsalita si Ruel. Sir, sabi niya, bagyang may pagdududa. Kung sikat pala yung chef na yon, nasaan na siya ngayon? Sandali ang katahimikan. Umiling ang customer. Yun ang problema. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Bigla? Oo, walang nakakaalam kung saan siya napunta. Parang naglaho na lang. Unti-unting tumingin ang lahat kay Mang Danny.
Ang matanda ay nakatayo pa rin sa harap ng lababo. Hawak ang lumang kawali. Tahimik. Pagkatapos ay nagsilita siya ng mahina. Matagal na yon. Nagulat ang lahat. Tumingin ang lalaking customer sa kanya. Kung ganon, pwede ko po bang malaman ang pangalan nyo? Tahimik lang ang kusina. Lahat ay naghihintay ng sagot. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Danny, biglang nagsalita si Sheila. Sandali! Lumapit siya sa matanda. Hawak pa rin ang lumang larawan. Pinagmasdan niya ang mukha ng batang chef sa larawan. Pagkatapos itinignan niya ang mukha ni Mang Danny. Kahit matanda na ito, kahit papaano ay may pagkakahawig pa rin. Hindi eksaktong pareho, pero may mga bagay na hindi mo may tatanggi. Unti-unting laki ang mga mata ni Sheila. Napatingin ang mga chef. Manager? Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may dumating na isang delivery rider sa pintuan ng restaurant. Delivery po! Dahil doon, ay nawala ang atensyon nila. Napalingon ng lahat. Sa kahon ay may nakasulat na pangalan ng isang prestiyosong culinary magazine. Binuksan niya ni Eman at sa loob may bagong issue ng magazine. Sa front cover ay merong headline, The Greatest Chefs Who Disappeared from the World Was Found. At sa gitna ng cover, may lumang larawan. Larawan ng isang batang chef. May hawak na trophy. Sa kabilang side ng larawan, naroon ang isang matandang nakatalikod na para bang pulubi. May pangalang nakasulat sa ibaba ng larawan. Daniel Castillo, the legendary chef who vanished. Unti-unting napatingin ng lahat kay Mang Danny. At sa unang pagkakataon, nawala ang isi sa mukha ni Roel, Michael at Benji. Dahil nagsisimula na nilang maunawaan na ang matandang kanina lang nila pinagtatawanan ay maaaring ang taong minsang kinilala ng marami bilang isang legendary chef. Pero isang tanong pa rin ang hindi nasasagot. Kung siya nga iyon, bakit siya narito ngayon? Kinuha ni Eman ang magazine. Habang nanginginig ang kamay niya, nakatingin siya sa larawan ng cover. Ang batang chef na may hawak ng tropeo at ang matandang pulubi na nakatalikod. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang itinaas ang tingin kay Mang Danny. Manager, mahina niyang sabi. Tignan niyo po. Lumapit si Sheila. Kinuha niya ang magazine at nang makita niya ang cover, tuluyan na siyang napahinto. Parehong larawan, parehong muka. Kahit matanda na ngayon si Mang Danny, hindi may tatanggi ang pagkakahawig. Napatingin siya sa matanda. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Sir, mahina niyang sabi. Ang pangalan niyo ba ay? Hindi niya natapos ang tanong. Dahil si Mang Danny ay dahan-dahang nagpunas ng kamay gamit ang lumang basahan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanila. Hindi galit, hindi mayabang, tahimik lamang. Samantala, sina Roel, Michael at Benji ay nakatayo lang. Wala nang tawa, wala nang pangungutya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, may kaba sa kanilang mga mukha. Lumapit ang customer na kanina pa nakamasid. Ang boses niya ay mahalong paggalang. Sir, sabi nito, patagal ko na po kayong hinahanap. Napatingin ang lahat sa kanya. Ako ay dating estudyante sa culinary school. Patuloy niya. Maraming taon na ang nakalipas. Naroon po ako nung araw ng competition. At nakita ko po kung gaano kayo kagaling na chef. Tandang-tanda ko pa yung amoy ng mga luto nyo. Natutunan ko sa inyo noon kung papaanong gawing espesyal ang isang simpleng pagkain. Tumigil siya sandali. Alam ko po na kayo si Daniel Castillo. Tahimik ang kusina. Unti-unting tumingin ang lahat kay Mang Danny. Ngunit ang matanda ay bahagyang umiti lamang. Matagal na yon, sabi niya. Ngunit hindi pumayag ang lalaking customer. Hindi sir, hindi yun basta kwento lang. Sa kayong alamat. Napayuko si Mang Danny. Parang ayaw niyang marinig ang mga salitang iyon. Samantala, nagsimulang magsalita si Roel.
Mahina. Sir, kung kayo nga yun, bakit kayo nawala? Tahimik silang lahat sa kusina, habang seryosong nakikinig sa usapan. Dahan-dahang huminga ng malalim si Mang Danny. Pagkatapos ay nagsalita na siya. Maraming taon na ang nakakalipas. Nanalo ako sa mga maraming kompetisyon. Maraming restaurant ang gustong kunin ako. Maraming pera ang inalok sa akin. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Pero habang tumatagal, napansin kong nagbago ang mundo ng pagluluto. Napatingin siya sa mga chef. Mas naging mahalaga ang pangalan kaysa sa pagkain. Mas naging mahalaga ang pera kaysa sa puso. Sandali siyang tumigil. Isang araw, may nangyari sa pamilya ko. Natahimik ang lahat. May sakit ang asawa ko noon. Kinakailangan kong mamili. Ang mundo ng pagluluto o ang pamilya ko. Bahagyang nangilid ang luha sa mga mata ni Eman. Pinili ko ang pamilya ko. Mahina niyang sabi. Iniwan ko ang lahat. Ang pangalan, ang kasikatan, ang mga restaurant. Pero hindi nagtagal, dagdag niya. Nawala rin ang asawa ko. Sandaling katahimikan ang bumalot sa buong kusina. Simula noon, simpleng buhay na lang ang pinili ko. Napayuko ang mga chef. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahan-dahang tumingin si Mang Danny sa kusina. Sa mga kalan, sa mga kawali, sa mga chef. At ngayong gabi, sabi niya, naisip ko lang magluto ulit. Hindi para sa pera. Hindi para sa pangalan. Kung hindi para maalala kung bakit ko minahal ang pagluluto. Napayuko si Ruel, Michael, at Benji. Lumapit si Ruel. Halatang nahihiya. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Kanina po ay tinawanan po namin kayo. Pasensya po, humingi po kami ng tawad. Sunod na sambit ni Michael. Hindi po namin alam, dagdag naman ni Benji. Umiling si Mang Danny. Hindi yun mahalaga. Ngumiti siya ng bahagya. Ang mahalaga, may natutunan kayo. Sapagkat ang tunay na chef, hindi nasusukat sa yabang, kung hindi sa puso. Tahimik na nakikinig ang lahat, lalo na ang waiter na sa Eman. Maya-maya ay lumapit si Sheila kay Mang Danny. Sir, sabi niya, kung papayag po kayo, pwede po ba kayong manatili dito? Turuan niyo po kami. Napangiti si Mang Danny, ngunit umiling siya. Hindi na iya. Nagulat ang lahat. Kailangan ko na ring umalis. Nang marinig iyon, nagulat si Eman. Sandali lang po, sabi niya. Ngunit dahan-dahang kinuha ni Mang Danny ang kanyang lumang bag. Bago siya umalis, tumingin siya kay Eman. Iho. Ngumiti ang matanda. Ikaw ang may pinakamalambot at mabuting puso dito. Magpatuloy ka. Pagkatapos ay lumabas siya ng restaurant. Tahimik ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagsalita sa Eman. Manager, tignan niyo po ito. Sa mesa kung saan nagluto si Mang Danny, may naiwan na maliit na papel. Binuksan niya ni Sheila. May nakasulat na recipe. Isang espesyal na ulam na ginawa ni Mang Danny. At sa ilalim ng papel ay merong mensahe. Ang tunay na chef ay hindi nagluluto para sa pangalan. Nagluluto siya para sa mga taong kakain. Lumipas ang ilang buwan. Ang Casa de Sabor ay naging mas kilala. Ngunit hindi dahil sa yabang ng mga chef, kung hindi dahil sa puso sa bawat pagkain. At ang espesyal na ulam na iniwan ni Mang Danny ay naging pinakasikat sa kanilang menu. Tinawag nila itong legendary dish. Ngunit hanggang ngayon, hindi na muling nakita pa si Mang Danny.
parang isang alamat na dumaan lamang sandali sa kanilang buhay. Ngunit ang aral na iniwan niya ay mananatili habang buhay. Dahil kay Mang Danny, na-inspire si Emma na mag-aral ng pagluluto. Tinulungan naman siya ng kanilang kumpanya hanggang sa siya ay maging isang chef rin katulad ng tatlo. Ngayon ay hindi na mayabang sina Ruel, Michael at Benji. Mas gumaling rin sila sa pagluluto sapagkat sinasamahan na nila ng puso ang bawat ginagawa nila. Na-realize nila na ang pinakamagaling na tao sa mundo ay ang taong hindi kailangang ipagmalaki kung sino siya. Minsan, ang mga taong mukhang simple at walang halaga sa paningin ng iba ay may malalim na kwento at kakayahan na hindi natin alam. Kaya huwag manghusga o manghamak ng kapwa. Dahil ang tunay na galing at karunungan ay hindi kailangang ipagmalaki. Kusa itong lumalabas sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Pagpapakumbaba, respeto at mabuting puso ang siyang tunay na sukatan ng isang dakilang tao. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.